Kamusta sa inyong lahat? Ngayon ay titingnan natin ang buhay ng apat na kahangahangang babae na ang mga kwento ay puno ng eskandalo, pighati, katatagan at mga makasaysayang sandali. Mula sa mga unang ginang hanggang sa mga nakalimutang tauhan, namuhay ang mga babaeng ito sa anino ng mga makapangyarihang lalaki, ngunit nag-iwan din ng sariling pamanak. Kaya, tuklasin natin ang kanilang pambihira at nakakagulat na mga buhay. Ipinanganak sa pagkaalipin at kahirapan, ginugol ni Julia Chin ang kanyang kabataan sa pagtatrabaho tulad ng ibang alipin. Nagbago ang buhay niya nang ipadala siya sa asyenda ni Richard Mentor Johnson, isang politiko at magiging pangalawang pangulo ng Estados Unidos. Dinaglaon, ginawa ni Johnson na kalagayo si Julia na nagsimula ng isang ugnayang kakaiba, kontrobersyal at lubhang komplikado. Tinulungan niya sa pamamahala ng kanilang tahanan at pagpapalaki ng kanilang mga anak, ngunit hindi niya kailanman ipinagkaloob sa kanya ang kalayaan. Bakit niya pa rin siya inalipin? At bakit siya halos nabura sa kasaysayan? Ang pagsubok na alamin kung sino si Julia Chin, lalo na ang mga detalye ng kanyang mga unang taon, ay hindi madaling gawain. Hindi eksaktong naitalang demografiko noong huling ika-18 siglo, lalo na sa mga ipinanganak na alipin. Halimbawa, alam natin na si Julia Chin ay ipinanganak noong 1770, ngunit kahit ang kanyang pangunahing biograpo ay naitukoy lamang ang saklaw sa pagitan ng 1770 at 1777. Iyan na ang pinakatiyak na magagawa batay sa ebidensya. May mga sanggunian ding nagsasabing ipinanganak siya noong 1770. May iba namang nagsasabi na siya ay mga 15 o 16 na taong gulang noong 1812 na nangangahulugang ipinanganak siya bandang 1776 o 1777. Wala ring sapat na detalye tungkol sa kanyang mga magulang o pinagmulan. Ang kanyang ina ay si Henrietta, isang alipin. Pinaniniwalaang ang kanyang ama ay isang malayang puting lalaki na ang apelyido niya ang ibinigay sa kanya dahil may isang kilalang pamilyang Chin sa bahaging ito ng Kentucky. Gayunpaman, mas madali tukuyin kung sino ang mga nagpaalipin kay Julia. Ipinanganak siya sa asyenda ni na Robert Suggs Johnson at ng kanyang asawang si Jemima sa bluegrass na rehiyon ng Kentucky na noong panahong yon ay nasa kanlurang hangganan ng Estados Unidos ng Amerika. Lumipat ang mag-asawang Johnson sa kanlurang Kentucky bilang ilan sa unang Euro-Amerikano roon noong 1770. Si Robert ay taga-suri at taga-tasa ng lupa, tumulong sa pagmamapa para sa kolonisasyon ng Kentucky. Marami silang anak, ngunit ang ikalima nilang si Richard Mentor Johnson na ipinanganak noong 1870 ang mahalaga sa kwentong ito. Noong ipinanganak siya, maraming puting Amerikano ang nakikita ang pagkaalipin hindi bilang moral na krisis, kundi bilang normal at mahalagang institusyon na bahagi ng pagpapalawak ng kanlurang hangganan. Naitatag ang Kentucky na mga lumipat mula Virginia noong 1700 at 60 set at naging ika-15 estado ng Unyon noong 1772. Legal ang pagmamay-ari ng alipin dito at ang isyu ng pagkaalipin sa bagong estado ay hindi pa noon matindi sa politika at nagsimula lang noong 1810 dekada. Sa kabila ng pagiging isang estadong agrikultural na may mga alipin at ekonomiyang nakabatay sa plantasyon, ang Kentucky ay mabilis ding naging tahanan ng pinakamalaking populasyon ng mga malalayang itim sa kahit anong estado sa US. Ito ay dahil ang mga alipin na nakamit ang kanilang kalayaan sa mga lugar tulad ng Virginia ay kadalasang unang lumilipat sa kanluran upang magkaroon ng sarili nilang maliit na sakahan o mamuhay ng malayo sa lugar kung saan sila inalipin. Malaki pa rin ang populasyon ng katutubong Amerikano noong panahon ni Julia, kabilang ang mga tribong Creek at Choctaw. Dahil dito, nabuo ang isang estado kung saan ang mga panlipunang patakaran tungkol sa pakikisalamuha ng mga puting naninirahan, mga itim at mga katutubo ay naiiba kumpara sa ibang mga estado. Ang paghahalo ng mga lahi ang huhubog sa buhay ni Julia. Bagamat ipinanganak si Julia mula sa isang inaliping babae, malayo siya sa pagiging purong lahing West African. Ngunit ang buong detalye ng kanyang lahi ay isang pinagmumulan ng kontrobersya. Ayon sa karamihan ng pag-aaral, siya ay isang oktoroon. Ito ay isang terminong madalas gamitin ngayon para tukuyin ang mga taong may 1/8 lamang na lahing Aprikano, habang ang natitirang 7/8 ay lahing Europeo o puting Amerikano. Bagaman may ilang kaso na nangyari ito sa kasaysayan ng Estados Unidos bago ang digmaang sibil, ito ay napakabihira. Hindi ito talaga ang kaso kay Julia.
Bagaman sinasabing mas maputi ang balat niya kumpara sa karamihan ng mga alipin noong panahon na yon, malamang siya ay isang kwadron lamang. Ibig sabihin ay may hindi bababa sa isang kapatsang lahing Aprikano. Hindi talaga tayo sigurado sa itsura niya. Hindi pa uso ang mga kamera nang mamatay siya at maaaring hindi ring ganap na tumpak ang mga guhit na nagpapakita sa kanya mula sa ika-19 na siglo. Kahit na siya ay pangunahing may lahing Europeo o puting Amerikano, si Julia ay tingrato tulad ng ibang mga batang inalipin. Si Henrietta at ang kanyang mga anak ay binibigyan ng kaunting pagkain na hindi sapat para sa bigat ng kanilang trabaho. Nabuhay sila sa pagtatanim ng beans, repolyo at patatas sa hardin ng mga alipin, ngunit tulad ng iba pang inalipin, palagi silang kulang sa protina at nutrisyon. Lumaki si Julia sa hirap, ngunit habang nagdadalaga siya, biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay at naugnay ang kapalaran niya sa makapangyarihang pamilyang Johnson sa di inaasahang paraan. Hindi naging madali ang buhay ni Julia noong siya ay nagdadalaga. Nahiwalay si Julia sa kanyang ina at kapatid na babae at ipinadala upang tumira sa bahay ni Richard Mentor, bunsong anak ng mga Johnson. Si Johnson, mga 30 taong gulang noon, ay ambisyosong umaangat sa politika ng Kentucky. May sarili na siyang tahanan sa Blue Spring Farm, isang malawak na lupain kung saan siya namuhay mag-isa. Si Johnson ay hindi pa kasal at hindi rin siya mag-aasawa sa tradisyonal na paraan. Ayon sa mga sumunod na kwento, nung siya ay mga 16 na taong gulang, nagpropose siya sa isang dalagang babae, ngunit mariing tumutol ang kanyang ina sa kanilang relasyon at pinilit siyang tapusin ito. Ayon sa ilang kwento, malaki ang naging epekto ng insidenteng iyon kay Johnson at nanghako siyang hindi na muling magpapadikta sa kanyang ina o kanino man tungkol sa kanyang personal na buhay. Totoo man o hindi ang pangakong yon, ang desisyong yon ang humubog sa kakaibang ayos ng pamumuhay na lumitaw sa Blue Spring Farm. Nang ipadala si Julia doon, agad siyang naging kalaguyo niya. Nag-atubili akong gamitin ang salitang pumasok sila sa isang relasyon o kung ano pa man dito dahil malinaw na hindi ito voluntaryong kasunduan para kay Julia noong una, bagamat naging mas komplikado ang kanilang ugnayan habang lumilipas ang panahon. Hindi rin tiyak ang eksaktong edad ni Julia nung nangyari ito. Kung ipinanganak siya noong 1776 o 1777, 14 na taong gulang lang siya nang ipadala kay Richard. Kung ipinanganak siya ilang taon nang mas maaga, mga 1700 at 70 pumapasok na siya sa kanyang 20s. Siguradong nanganak siya ng anak na babae na si Imogen noong 1812. Kasunod agad ang pangalawang anak na si Adeline. Walang duda na si Richard ang ama ng dalawang babae. Malinaw na naging komplikado ng relasyon nila ni Julia sa panahong ito. Alipin pa rin siya, pero may ebidensya na tinawag niyang asawa si Julia at hayagan niyang ipinapakilala sina Imogen at Adeline bilang mga anak tuwing may bisita sa Blue Spring Farm. Dala rin nila ang apelidong Johnson. Sa huli, inayos niya na magkaroon sila ng sariling lupa habang karamihan sa historiador ay itinuturing sina Richard at Julia na nagkaroon ng hindi opisyal na common law na pagsasama na wala sa karaniwang legal na estruktura. Si Richard Mentor Johnson ay pangunahing kilala ngayon bilang nagsilbing pangalawang Pangulo ng Estados Unidos mula 1837 hanggang 1841 nung si Martin Van Buren ang presidente. Ngunit ang kanyang karera sa politika ay tumagal ng 46 na taon. Nahalal siya sa Kentucky House of Representatives noong 1804. Pagkalipas ng 3 taon, pumunta siya sa Washington DC bilang kinatawan ng Kentucky sa Federal House of Representatives. Hawak niya ang posisyong iyon hanggang 1819 nang mahalal siyang US Senator mula Kentucky, sinundan ng 8 taon sa House mula 1820 at pagkatapos ay naging pangalawang Pangulo. Kahit hindi naabutan ni Julia na maging pangalawang Pangulo si Johnson, mahalaga pa rin ang naging papel ng karera niya sa politika sa buhay ni Julia. Dahil hindi siya nag-asawa ng puting babae o bumuo ng tradisyonal na pamilya ayon sa pamantayan noon, si Julia ang namahala sa Blue Spring Farm sa Kentucky habang nasa Washington DC siya ng halos 6 na buwan bawat taon. Isa itong plantasyon na may maraming alipin doon. Si Julia ang namahala rito, siya ang nakipag-usap sa mga kontratista na bumibili ng kanilang ani at siya rin ang bumibili ng mga kailangang gamit para sa bahay at sakahan.
Siya ang nag-organisa at nagpatakbo ng mga sosyal na pagtitipon, lalo na kapag bumabalik si Richard sa Kentucky mula Washington para makipagkita sa mga lokal na politiko at negosyante. Mahusay daw tumugtog ng piano si Julia at tumulong siyang lumika ng marangal na atmosfera sa mga ganitong pagtitipon. Tuwing umali si Johnson papuntang Washington para sa kanyang karerang pampulitika, iniiwan niya kay Julia ang perang iniuwi niya, isang bihirang tiwala sa isang inaliping babae noon. Isa sa mahalagang gawain ni Julia bilang tagapamahala ng Blue Spring Farm ay ang pagtatayo ng Choctaw Academy doon mismo. Isang paaralang may dormitoryo sa bukirin para sa mga batang katutubong Amerikano na lalaki. Ito ay nagpatuloy ng halos isang dekada sa ilalim ng pamamahala ni Julia. Sa isang banda, ito'y paglawak ng pagtuturo ni Julia sa sarili niyang mga anak na babae. Nag-hire siya ng lokal na ministro si Thomas Henderson para turuan sina Imogen at Adeline, at kalaunan nagturo rin si Henderson sa paaralan. Ang Choctaw Academy ay bahagya pa ring nakatayo ngayon. Sa Blue Spring Farm sa Kentucky, nakatayo pa rin ang balangkas ng gusali sa bukirin kahit natabunan na ng mga puno at palumpong ang loob at halos gumuho na ang bubong matapos ang mahigit isang siglo ng kapabayaan. Para sa mga nakatira sa bahaging ito ng Kentucky, may bahagi pa ng kwento ni Julia Chin na pwedeng bisitahin doon. Bagamat mukhang pantay ang relasyon ni na Julia at Richard noong dekada 20 ng 10, 800 mas komplikado ito kaysa sa inaakala. Halimbawa, pinayagan ng komunidad sa Kentucky ang kakaibang pagsasama ng kanilang kongresista at ng tinatawag nilang asawa, pero malinaw na pinupuna nila ito sa likod ng saradong pinto. Bukod dito, kakaiba talaga ang relasyon nila at hinubog ng mga batas at hanggan ng lahi noon. Noong 1815 matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, tuluyang naging legal na pag-aari ni Johnson si Julia. Ngunit hindi niya pinalaya si Julia. Nanatili siyang legal na alipin kahit nahayagang kinilala ni Johnson ang kanilang mga anak na babae at pinalaki niya ang mga ito na parang sarili niyang mga anak. Iminukahi ng mga historiador na maaring iniwasan ni Johnson na palayain si Julia dahil maaring napahina ng pagpapalaya ang tinawag ng isang iskolar na mga tali na nag-uugnay sa kanya kay Johnson. Ayon sa batas noon sa Kentucky, ipinagbabawal ang kasal ng magkaibang lahi, kaya kahit pinalaya ni Johnson si Julia, hindi pa rin sila maaring legal na magpakasal. May impluwensa si Julia sa kanilang tahanan. Dinala ni Julia sina Daniel at pamilya nito sa Blue Spring Farm kung saan naging mas maayos ang kanilang pamumuhay ng ilang taon. Noong 1821 malamang na naibenta sila dahil humaharap si Johnson sa lumalalang problemang pinansyal habang pinapanatili ang kanyang karerang pampulitika. May ebidensya ring nahirapan si Julia panatilihin ang disiplina sa taniman dahil sa pagiging inaliping babae niya. Ipinapakita ng mga liham ni Johnson na inutusan niya ang kanyang mga puting empleyado na sundin ang autoridad ni Julia. Ngunit binanggit ng mga historiador na may ilang inaliping manggagawa sa bukid na hindi sumusunod sa kanyang mga utos at ang mga kalapit na lalaki ay ayaw tumulong kapag humihingi siya ng tulong sa pagpaparusa sa mga ito. Noong tag-init ng 1833 nagkasakit ng malubha si Julia dahil sa kolera na kumalat sa American Midwest. Ang kolera, tinawag na Blue Death noong ika-19 na siglo, ay kumalat sa Europa at Amerika mula 1800 sampus hanggang 19 napus at pumatay ng milyon-milyon. Kasama rito ang pagputok ng kolera sa Choctaw Academy at maraming estudyante ang nagkasakit. Ilang linggo ring inalagaan ni Julia ang mga bata hanggang sa gumaling, pero nahawa rin siya sa huli. Pumanaw siya at kabilang sa maraming biktima noong 1830 as ang pinakamalagim na panahon ng sakit na ito. Hindi tiyak ang edad niya nang siya'y namatay. Maaring siya ay nasa 40 o huling 30 anyos. Hindi rin alam ang libingan niya. Matinding nagdalamhati si Richard matapos mamatay si Julia. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon siya ng relasyon sa isa pang inaliping babae sa asyenda. Nang iwan siya para sa ibang lalaki, ipinahuli at ipinabenta siya ni Johnson sa subasta. Pagkatapos nito, nagsimula siya ng katulad na relasyon sa kapatid ng babae na inalipin din. Nakalimutan ang kwento ni Julia sa loob ng maraming dekada. Sa totoo lang, dapat nga itong tawaging pagtatakip. Noong halalan sa pagkapang-ulo ng 1836 kumalat ang negatibong balita tungkol sa pribadong buhay ni Richard at sa iskandalosong relasyon niya sa isang babaeng alipin. Halimbawa, may mga polyetong kumalat na umatake kay Richard Mentor Johnson dahil sa relasyon niya kay Julia Chin at sa kanilang dalawang anak.
Sa kartong noong 1836 ipinakita si Johnson kasama ang dalawang anak na babae, isa ay may hawak na larawan ni Chin. Sadya ng artist na padilimin ang balat ni na Chin at mga bata para palalain ang stigma at pagtawanan sila. Kahit may kontrobersya sa personal na buhay, nahalal si Richard Mentor Johnson bilang bisa-presidente sa tiket ni Martin Van Buren. Noong 1850 aktibo pa rin sa politika si Johnson, ngunit humina na noon ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Pumanaw siya sa stroke noong Nobyembre, 19, edad 70. Inilibing siya sa Frankfort Cemetery sa Frankfort. Ang mga anak niyang babae kay Julia ay nabigyan ng malaking dote at napangasawa ang mga puti, pero wala silang mamanahin sa kanyang testamento. Pagkamatay niya, sina John at Henry Johnson na buhay pa noon ay tila sinunog o sinira ang mga papeles at talaan ni Richard. Malamang na may dalawang motibo dito. Gusto nilang burahin ang lahat ng alaala ng kontrobersyal na relasyon ni Richard at sa dalawang anak niya kay Julia. Pangalawa, kahit hindi naman sobrang yaman ni Richard nung siya ay namatay, nat-iwan siya ng sapat na malaking ari-arian na gusto ng dalawang kapatid niyang makuha, imbes na mapunta ito kay Imogen na buhay pa noong 1850. May nahanap silang hukom na tutulong para hindi mapunta sa anak ni Richard na may halong lahi ang mga lupa. Idineklara ng korte na wala siyang iniwang asawa, anak, ama o inang buhay pa. At kaya, ang Pequeño Testamento ay sinama sa opisyal na talaan. Natahimik ang kwento ni Julia Chin nang masira ang mga papeles ni Richard at may lipat ang ari-arian niya sa mga kapatid at pamilya nila. Hanggang huling bahagi ng ika-20 siglo lang, nabanggit sa publikasyon ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos at ang kanyang inaliping asawa. Dahil sa mga pagbanggit na ito, naging interesado ang ilang mananaliksik sa mga nakaraang taon kaya nailatala ang ilang pag-aaral at isang aklat na talambuhay ni Amrita Chakraborty Myers. Dahil dito, muling naalala ang kwento ni Julia Chin, ang inaliping asawa ng pangalawang Pangulo. Bagaman malaking bahagi ng Blue Spring Farm ay naglaho na, ang mga pagsisikap ng mga lokal na tagapag-ingat upang patatagin ang natitirang gusaling bato ng Choctaw Academy ay nakatulong upang matiyak na kahit papaano ay may bahagi ng lugar kung saan siya namuhay at nagtrabaho ang mananatili. Sa ganitong paraan, ang alaala ni Julia Chin na dating halos nabura sa kasaysayan ay patuloy na muling natutuklasan at naalala. Noong 1859, naging sentro si Teresa Bajoli Sickles ng isa sa pinaka-nakagugulat na iskandalo sa Amerika. Nagkaroon siya ng relasyon kay Philip Barton Kiddis II at nang malaman ito ng kanyang asawang si Daniel Sickles, binaril niya ang kalaguyo sa liwanag ng araw. Si Philip ay kilala at ang kanyang pampublikong pagpatay ay nagdulot ng sensasyonal na paglilitis na umagaw sa atensyon ng buong bansa at nagbago sa kasaysayan ng batas. Si Teresa Bajoli ay ipinanganak sa New York noong 1836, ngunit hindi tiyak ang eksaktong petsa. Siya ay anak ni Giuseppe Antonio Bajoli, isang mayamang Italianong kompositor at direktor ng opera. Siya ang namuno sa kumpanyang Italyano ng opera na bumisita sa New York noong 1832. Doon, nakilala niya ang sikat na librettist at guro ng musika na si Lorenzo da Ponte. Habang mas madalas siyang nakikisalamuha sa pamilya da Ponte, nakilala niya si Maria na malamang ay ampon na anak ni Lorenzo, bagamat may ilang nagsasabing bunga siya ng isang relasyon sa labas ng kasal. Sa panahong ito, nasa mid-30 mga si Giuseppe at si Maria ay halos nagbibinata pa lang. Gayunpaman, pinayagan ang kanilang relasyon at malamang nagpakasal sila noong 1834 ng 15 taong gulang pa lang si Maria. Ipinanganak si Teresa makalipas ang 2 taon. Lumaki si Teresa sa musikang kapaligiran at cosmopolitan at madalas siya nga sa bahay ng lolo niyang si Lorenzo da Ponte na kilala sa pakikipagtulungan kay Wolfgang Amadeus Mozart dekada ng nakaraan. Pinalilibutan ng mga artista, wika at ideya, inilarawan si Teresa bilang matalino. Bata pa lang siya, marunong na siyang magsalita ng maraming wika at tumugtog ng iba't ibang instrumentong pangmusika. Ngunit ang mundong ito na puno ng kultura at inalagaan ay hindi matatagal na poprotekta sa kanya dahil mapapansin siya ng isang lalaki na magdadala sa kanya ng hindi magandang kasikatan. Noong unang bahagi ng 1850, habang pumapasok si Teresa sa kanyang kabataan, napapansin na siya dahil sa kanyang kapansin-pansing kagandahan at lumalaking alindog.
Pagkatapos, noong 1851, nakilala niya si Daniel Sicles, ngunit hindi ito ang kanilang unang pagkikita. Si Daniel, ipinanganak Oktubre 20, 1819 ay anak ng isang abogado at lokal na politiko sa New York. Naging abogado si Daniel, pero noong late 1830 at early 1840, nagtrabaho siya sa industriya ng paglalatala sa lungsod. Dahil dito, nakilala niya sina Lorenzo da Ponte at Antonio Bajoli na ang ilang anotasyon sa musika ay nailathala. Kaibigan din niya ang anak ni da Ponte, isang propesor sa New York. Bagamat naging matagumpay siya kalaunan, noong siya'y nasa 20 ilang taon, inisip ng kanyang magulang na di pa siya matatag at kailangan ng pagdabay. Kaya inilagay siya sa tahanan ni Lorenzo da Ponte kung saan nag-aral siya ng Pranses at Italyano. Nanirahan siya ron halos 1 taon noong huling bahagi ng 1800 at 30 nang siya ay mga 20 taon at si Teresa ay sanggol pa lang. Tulad ng nabanggit, muling nagkakilala sila makalipas ang ilang taon noong 1851 at nung panahong yon ay nakilala na si Daniel bilang isang lokal na politiko sa New York Assembly. Mabilis na bighani si Daniel kay Teresa at agad nag-propose. Kahit mataas ang katayuan niya at matagal ang koneksyon sa pamilya, tumanggi pa rin noong una ang mga Bajoli na magbigay ng pahintulot. Hindi pinanghinaan ng loob, itinuloy ni Daniel ang pagpapakasal kay Teresa sa isang civil ceremony noong Setyembre 17, 1852 paglaon, formal na kinilala ang kanilang pagsasama sa seremonyang panreliyon matapos pumayag ang pamilya ni Teresa. Hindi ganap na malinaw kung ano talaga ang eksaktong agwat ng edad sa pagitan nila. Karaniwang itinuturing na ipinanganap si Daniel noong 1819 bagaman sinabi niya kalaunan na 1825 marahil upang mabawasan ang kapansin-pansing agwat ng edad nila ng kanyang batang asawa. Kung tatanggapin natin ang mas naunang petsa, malapit na siyang mag-33 taong gulang habang si Teresa ay pinaniniwala ang mga 16 na taong gulang lamang noong sila ay nagpakasal. Isang kasal na agad ding nabalot ng eskandalo. Karaniwan ang simula ng kasal ni Daniel at Teresa. Nanganak si Teresa ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Laura Buchanan noong huling bahagi ng tagsibol ng 1853. Mahirap masabi kung hinala nilang buntis si Teresa noong kasal nila noong Setyembre, pero malamang plano na rin talaga nilang magpakasal. Kaya hindi talaga ito tinatawag na shotgun wedding. Kahit mukhang normal, may problema na agad ang kanilang kasal simula pa lang. Si Daniel ay kilalang babaero ng pakasalan niya si Teresa noong 1852 at marami ring tsismis tungkol sa kanya. Formal siyang sinita ng New York Assembly dahil sa pakikisalamuha sa isang kilalang prostitute at pagdala nito sa Assembly Chambers. Nadagdagan pa ang mga haka-haka dahil madalas siyang wala sa bahay. Halimbawa, dinagtagal matapos ipanganak si Laura, umalis si Daniel papuntang Britain bilang bahagi ng trade delegation ng gobyerno ni Pangulong Franklin Pierce. Isinama niya si Fanny White, isang prostitute mula New York sa England at ipinakilala ito kay Reyna Victoria sa London. Pagbalik niya sa bayan, nahalal siya sa US House of Representatives noong 1856 na upo noong sumunod na taon. Lumipat sina Daniel at Teresa sa Washington DC at tumira sa Lafayette Square, sentro ng politika. Doon, mabilis na naging kilalang personalidad si Teresa sa mataas na lipunan, tanyag sa kanyang kagandahan, alindog at husay bilang hostess at tinawag pa siyang reyna ng lipunang Washington. Magkasama silang lumitaw na perpektong mag-asawa, pero ang paulit-ulit na pakikiyapid ni Daniel ay ibang kwento. Noong Marso 1857 sa inaugurasyon ni Pangulong James Buchanan, nakilala ni Teresa si Philip Barton Key II, isang matangkad at makisig na lalaki. Si Philip ay anak ni Francis Scott Key. Si Francis ay tanyag na Amerikanong makata at abogado. Pinakatanyad niyang nagawa ang pagsulat ng tulang The Defense of Fort McHenry na tungkol sa pagtatanggol ng mga Amerikano sa Fort McHenry sa Baltimore, Maryland laban sa Brito noong digmaan ng 1812. Alam nating lahat ang tulang ito, kahit kakaunti lang ang nakarinig ng pangalan nito. Ito ay nilapatan ng himig at kilala na ngayon bilang Star-Spangled Banner. Sa Washington, sina Philip at Teresa ay kabilang sa isang sirkulong panlipunan at madalas silang nakikita sa mga pagtitipon at mga okasyon kung saan unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Madalas mag-isa si Teresa sa mga okasyon dahil abala si Daniel sa politika, pero laging nandyan si Philip sa tabi niya.
Bagamat bata pa at lalo pang nag-iisa, tila nawalan na siya ng gana at pag-asa sa kanyang kasal. Noong tagsibol ng 1858 matapos halos isang taon sa Washington, nauwi sa relasyon ang pagkakaibigan ni Teresa at Philip. Si Philip ay isang kilalang tao sa Washington at dating US Attorney ng District of Columbia. Ipinanganak siya noong 1818 at mas matanda siya ng 18 taon kay Teresa na 22 taong gulang noon. Si Philip ay isa ring balo na may 4 na anak at kilala bilang isa sa mga pinakaguwapong lalaki sa lungsod. Tumagal ng halos isang taon ang relasyon ni Philip at Teresa, karamihan ay lihim sa publiko. Kahit pilit nilang itinatago, nahirapan si Philip na ikubli ang kanyang lumalalim na pagkagusto. Madalas siyang nakikitang nagtatagal malapit sa bahay ni Teresa o bigla na lang lumalabas kung saan naroon si Teresa. Madalas magkita ang dalawa, minsan sa kalsada o sa kanyang karwahe, at kalaunan ay nag-ayos sila ng mas pribadong mga tagpuan. Nagpaupa pa nga si Felipe ng isang maliit na bahay na ilang minuto lang ang layo mula sa tirahan ng mga Sickles kung saan sila pwedeng magkita ng palihim. Tuwing dumadaan si Felipe sa bahay ni Teresa, magbibigay siya ng senyas gamit ang panyo at kapag tumugon si Teresa, makikita sila ron. Ngunit ang senyas na ito rin ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa kabila ng pagtatago ng kanilang relasyon, nakatanggap si Daniel ng isang hindi napapakilalang liham noong Pebrero 24, 1859 na nagsasabing may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Galit na hinarap ni Daniel si Teresa. Una niyang itinanggi ang relasyon, pero dahil sa presyon, umamin siya at nagsulat ng detalyadong pag-amin tungkol sa pagkikita nila ni Philip. Pinilit niya itong mga kung di na ulit makikita si Philip. Hindi tiyak kung sino nagpadala ng liham kay Daniel, pero alang na ito ng mga tauhan sa bahay ng mga Sickles ang relasyon ni Teresa at Philip. Kaya posibleng isa sa mga nakakita kay Philip ang nagpadala. Ang tiyak nating alam ay si Philip Barton Key II ay pinatay makalipas lamang ang 3 araw noong ika-27 ng Pebrero 1859 sa Lafayette Square sa Washington, D.C. Ang Lafayette Square ay kilala ngayon bilang President's Park. Nakita ni Daniel Sickles si Philip Key sa labas ng bahay niya sa square at inisip niya na ang pagwagayway ng panyo ay senyales para kay Teresa na lumabas. Balisa si Philip dahil ilang araw na siyang walang balita mula kay Teresa at nagrenta siya ng kwarto sa Cosmos Club na nasa kabilang panig ng Lafayette Square, direkta sa tapat ng tirahan ng mga Sickles. Sa kasamaang palad para kay Philip, hindi niya alam na natuklasan na ang kanilang relasyon at habang naghihintay siya sa square, lantad at walang kaalam-alam, nag-arma si Daniel ng ilang baril at naghanda upang harapin siya. Ayon sa abogadong si Samuel F. Butterworth na isang malapit na saksi sa mga pangyayari, nang makita niya si Philip sa labas, biglang lumabas si Daniel at nilapitan si Philip. Sumigaw siya, "Walang hiya ka, milapastangan mo ang aking tahanan. Kailangan mong mamatay." Sumagot si Philip, "Bakit?" Paglabas ng baril ni Daniel, pinutukan niya si Philip. Ang unang putok ay tumama lang sa kamay ni Philip, pagkatapos ay nagkasagupaan na. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa agawan at sa gitna nito, muling binaril ni Daniel Sickles si Philip at tinamaan siya sa ibaba ng singit. Sugatan, napayuko at natumba si Philip saka nagtago sa likod ng puno. Habang ginagawa niya ito, sumigaw siya, "Huwag mo akong patayin!" Dayunpaman, talagang balak ni Daniel na patayin siya, kaya lumapit siya at nagpaputok pa ng 2 beses mula sa malapitang distansya. Isa ay pumalya, pero ang isa pa ay tumama sa dibdib ni Philip at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Tumakas si Daniel habang si Philip ay namatay matapos hilahin sa isang kalapit na bahay. Pagkalipas ng araw na iyon, inaresto si Daniel matapos magtago sa bahay ni Attorney General Jeremiah S. Black, pero hindi siya ikinulong gaya ng inaasahan ng marami. Malaking balita sa Washington ang pagkakaaresto kay Daniel Sickles. Kahit nakakulong siya sa isang kilalang madilim at maduming bilangguan, iba pa rin ang kanyang kalagayan. Binigyan siya ng mga espesyal na pribilehiyo tulad ng pagkain mula sa bahay, kwarto na may pampainit at madalas na bisita mula sa pamilya at mga kilala sa Washington. Habang siya ay nakakulong, sinunggaban ng mga pahayagan sa buong bansa ang istorya, inilalahad ang iskandalo sa masusing detalye. Noong ika-4 ng Abril, malaking tao ang nagtipon sa labas ng korte sa paglilitis.
Sa huling bahagi ng 1,850 sapat na yaman si Sickles at kumuha ng 8 mahuhusay na abogado, pinangunahan ni James Brady ng New York na kilala sa pananakot sa mga saksi. Sa kabilang banda, pinangunahan ng abogadong si Robert Ould ang prosekusyon na may limitadong kakayahan. Si Sickles ay isang kilalang politiko at habang pinipili ang mga hurado, tinatayang 72 sa 75 na individual na isinasalang-alang para sa tungkulin ng hurado ay maaring kumampi sa nasasakdal. Sa simula ng paglilitis, kakaiba ang presentasyon ng kaso ng depensa. Sinabi nila na hindi pwedeng panagutin si Sickles dahil pansamantala siyang nawalan ng katinuan sa relasyon ni Philip Key at ng kanyang asawa. Sabi ni John Graham, abogado ni Daniel, sobra bang matindi ang galit niya para sa isang lalaking mismong harap niya ay nanunukso ng kanyang asawa na walang puso at awa? Sa pag-usad ng argumento ng pansamantalang pagkabaliw, naging kakaiba ang sitwasyon. Si Key na napatay ay parang nililitis at si Sickles ay lumabas na biktima. Pinalakas ng depensa ang kaso sa pagpasok na nakasulat na pag-amin sa relasyon bilang ebidensya para mapangatwiranan ang ginawa ni Daniel. Tinutulan ng prosekusyon kaya hindi tinanggap ang dokumento bilang ebidensya. Hindi na tinag, kinuha ni Sickles ang bagay sa sarili niyang kamay, inilabas ang pag-amin sa pahayagan, inilantad ang pribadong buhay ni Teresa at lalo pang pinaigting ang kaguluhan sa kaso. Malaking pangyayari ang pagtestigo ng doktor na nagsabing sobrang lala ng pagbagsak ng pag-iisip ni Daniel dahil sa revelasyon ng pagtataksil ni Teresa, kaya nag-alala siya na baka hindi na makabawi si Daniel mula sa pagkabaliw na nagtulak sa pagpatay kay Philip Key. Araw-araw sinisiraan at nilalait si Teresa sa pahayagan habang tumatagal ang paglilitis at iniiwasan niyang lumabas sa publiko. Pagkatapos ng deliberasyon noong Abril 26 inutusan ng hukom, ang hurado na tandaan na 3 araw ang lumipas mula nang malaman ni Daniel ang pagtataksil ni Teresa noong Pebrero 24 hanggang pinatay niya si Philip noong ika-27. Binibibiyang diin niya ang kahinaan ng ideyang pagpatay ay bugso lang ng damdamin. 3 araw lang si Daniel para kumalma. Ang pagpatay niya kay Philip matapos ang 3 araw ay nagpapakita ng planadong krimen. Ibang desisyon ang hurado. Makalipas ang 1 oras, bumalik ang hurado at idineklarang lehitimo ang temporary insanity plea ni Sickles. Idineklara nilang wala siyang sala. Kinagabihan, nagdaos si Daniel ng malaking salusalo sa Washington na dinaluhan ng 1,500 tao bilang pagdiriwang ng kanyang paglaya. Ang mga nangyari pagkatapos ng paglilitis ay kasing kakaiba marahil ng mga pangyayari bago at habang ito ay nagaganap. Sandaling naglayo sina Teresa at Daniel sa isa't isa, ngunit hindi sila nagdiborsyo. Matindi ang naging pag-atake kay Teresa sa mga pahayagan at iniwasan siya ng mga tao sa mataas na lipunan sa East Coast, samantalang si Daniel ay nagbalik sa kanyang pwesto sa Kongreso. Dahil dito, mapapaisip ka kung alam ng mga tao kung sino talaga ang pumatay. Sa huli, nagkasundo rin kahit papaano ang mag-asawa, isang desisyon na nagdulot ng mas matinding galit sa mga pahayagan. Pagkatapos, ang kanilang kontrobersyal na kwento ay naging lumang balita na lang. Nahalaw si Abraham Lincoln bilang Pangulo ng Estados Unidos noong Nobyembre 1860. Unang humiwalay ang South Carolina sa Union at sumiklab ang digmaang sibil ng Amerika noong Abril 1861 ng paalisin ng Confederate States of America ang puwersa ng Union sa timog. Kaya naman, ang paglilitis noong 1859 ay nawala na sa kamalayan ng publiko. Sa wakas, nagkaroon si Daniel Sickles ng pagkakataong maibalik ang reputasyon niya. Naging opisyal siya sa hukbong Union at lumaban sa maraming mahalagang labanan sa digmaan. Noong unang bahagi ng Hulyo 1863, nasangkot siya sa labanan sa Gettysburg. Sa labanan, nadurok ang kanang binti niya ng kanyon. Inamputate ang binti at ipinadala sa Army Medical Museum sa Washington. Nakadisplay pa rin ang mga buto sa National Museum of Health and Medicine hanggang ngayon. Hindi na bumalik sa dati ang kasal ni Teresa pagkatapos ng iskandalo at halos umiwas na siya sa pampublikong buhay. Ginugol niya ang huling mga taon sa New York at namatay sa Brooklyn noong Pebrero 5, 1867 dahil sa tuberculosis. Siya ay 30 o 31 taong gulang lamang. Kahit may lumipas na iskandalo, maraming dumalo sa kanyang libing sa Greenwich Village dahil sa koneksyon ng pamilya. Noong 1869, itinalaga si Daniel bilang ministro ng Estados Unidos sa Espanya. May tsismis din na nagkaroon siya ng relasyon kay Reyna Isabela II na nasa pagpapatapon.
Sa Madrid, nagkaroon siya ng relasyon kay Carmina, isang Espanyol-Pranses at nagpakasal sila noong 1871. Dalawang anak ang mag-asawa. Pagbalik niya noong 1880, nagkaroon siya ng maraming posisyon sa New York at pansamantalang bumalik sa Kongreso para sa 2 taong termino mula 1873 hanggang 1885. Sa panahong ito, patay na ang anak niya kay Teresa. Nagkalayo na ang loob ng dalawa at si Laura na isang alkoholiko ay namatay noong 1870 sa edad na 38 taon lamang. Si Daniel Sickles ay nabuhay ng matagal, namatay siya sa edad na 74 noong 1914. Isang mahalagang detalye, siya lang ang tanging mataas na komandante sa labanan sa Gettysburg na walang estatwa, sumasalamin sa anino ng iskandalo, paglilitis at pagpatay na humubog sa kanyang pamana. Noong 1861, isang digmaang sibil ang napabiyak sa bansa. Biglang napunta si Varina Davis sa papel ng unang ginang ng Confederacy nang maging presidente ng bagong bansang humiwalay ang asawang si Jefferson. Sa kabila ng kanyang posisyon, may duda at tensyon. Kumalat ang tsismis tungkol sa kanyang pinagmulan. Kinuwestiyon ng mga kritiko ang kanyang katapatan at magdudulot ang digmaan ng malaking personal na pagkawala. Ano ang mangyayari sa kanya? Samahan mo ako upang malaman. Si Varina Davis ay ipinanganak at bininyagan bilang Varina Howell noong 7 ng Mayo 1826. Ang kanyang mga magulang, sina William at Margaret, ay taga Natchez, Mississippi. Ngunit ipinanganak siya sa isang liblib na lugar sa Louisiana habang bumibisita sila sa kamag-anak. May ilang sanggunian na nagsasabing ipinanganak siya sa Mississippi. Ipinanganak si Varina sa pamilyang kabilang sa mga unang elitista ng Amerika. Malalim ang ambisyon at paglilingkod sa bayan ng kanyang ama na ang lolo ay gobernador ng New Jersey noong 1770 at ang ama ay lumaban kontra Briton sa digmaan ng 1812. Ang kanyang ina, si Margaret Louisa Kemp, ay anak ng mayamang tagapagtanim at may-ari ng alipin sa Mississippi, isang Scots-Irish immigrant na yumaman sa timog. Si Varina ang pangalawa sa 11 magkakapatid, pero sa hirap ng ika-19 na siglo, 7 lang ang umabot sa hustong gulang. Kahit nagmula ang angkan nila sa mga ninunong Europeo mula sa British Isles tulad ng Welsh at Scots-Irish, may mga bulong mula pagkasilang ni Varina na hindi raw siya mukhang inaasahan. Mayroon siyang kayumangging balat, maitim na mga mata, maitim na buhok at malapad na ilong. Mga katangiang kalaunan ay iniugnay sa kanyang lahing Welsh. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Para sa marami sa lipunang mahigpit at obsessed sa lahi ng Antebellum South, ang mga katangiang ito ay tila kakaiba at gaya ng makikita mo, ang pagiging kakaiba ay nagdudulot ng hinala. Noong kabataan ni Varina, ang kanyang ama ay isang medyo matagumpay na mangangalakal, may-ari ng isang taniman at ng 12 ng mga inaliping tao. Sa loob ng ilang panahon, namuhay ng maayos ang pamilya, ngunit noong 1830 dahil sa sunod-sunod na maling pamumuhunan at palaki ng palaking gastusin sa pamumuhay, unti-unting bumagsak ang kanyang panangalapi. Noong 1839, dumami ang pagsubok hanggang sa tuluyang malugi at mabangkarot. Tinulungan ng mayamang pamilya ng asawa niya, kaya nailigtas sila at sa tulong ng kanilang suporta, naipadala ni William ang anak niyang babae sa Philadelphia para mag-aral sa boarding school. Doon, nakatanggap siya ng mahusay na edukasyon at masigasig na nag-aral, kaya nang siya ay bumalik sa kanilang tahanan, malamang na isa siya sa mga pinakamarunong magbasa at may pinakamaraming nalalaman na babae sa kanilang buong komunidad. Noong huling bahagi ng 1847, 17 taong gulang si Varina nang makilala niya ang magiging asawa sa isang Christmas party sa Hurricane Plantation. Ito ay si Jefferson Davis. Mas matanda siya kay Varina ng 18 taon at mayaman na may-ari ng taniman. Sandaling nag-asawa si Jefferson kay Sarah Knox Taylor, ngunit namatay siya ilang buwan matapos ang kanilang kasal noong 1835. Si Sarah ay anak ni Zachary Taylor, isang general ng US Army na sandaling naging ika-12 Pangulo ng Estados Unidos mula 1849 hanggang sa kanyang pagkamatay habang nasa pwesto noong 1850. Nahulog agad ang loob ni Varina kay Davis, pero nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa agwat ng edad, pinagmulan at magkaibang pananaw sa politika.
Pagkatapos ng pag-aalinlangan, pumayag sila at nagpatuloy ang panliligaw hanggang 1,844 at sa sumunod na taon. Nagpropose si Davis at planong gawing ang grandeng okasyon ng kasal, ngunit kalaunan ay isinantabi ito. Nang ikinasal sila noong 1,845 sa bahay ng magulang ni Varina, ginawa ang seremonya, dinaluhan ng ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan niya, ngunit wala ni isa mula sa pamilya ni Davis. Doon lang naunawaan ni Varina na tradisyonal ang pananaw ng asawa niya sa mga papel ng babae at lalaki at inaasahan siyang gumanap bilang tipikal na asawang babae sa timog kahit na siya ay edukado. Napagtanto rin niya na may natitira pa ring pagmamahal si Davis para sa kanyang yumaong unang asawa. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay noong 1,835 labis na nagluksa si Davis at ginugol ang halos 8 taon na susunod na malayo sa lipunan na hindi kayang o marahil ay ayaw tuluyang bitawan ang nakaraan. Aminin kalaunan ni Varina na minsan ay naramdaman niyang parang pamalit lang siyang asawa sa kanilang pagsasama. Maging ang maikli nilang honeymoon ay paalala. Kasama dito ang pagbisita sa matandang ina niyang si Jane Davis at seryosong pagpunta sa puntod ng naunang babae. Ang bagong kasal ay tumira sa Briarfield, plantasyong itinayo ni Jefferson sa lupang bigay ng kanyang mas matanda at mas mayamang kapatid na si Joseph. Dumating ang balong at mahirap niyang kapatid na babae kasama ang 7 anak upang manirahan doon, isang desisyong hindi kinonsulta si Varina na labis niyang ikinainis. Ngunit noong 1,846 na halal si Jefferson Davis bilang kinatawan sa US House of Representatives at sinamahan siya ni Varina papuntang Washington DC, isang lungsod na agad niyang minahal. Lubos siyang nakisali sa buhay sosyal doon at agad niyang naitatag ang sarili bilang isa sa pinakasikat at pinakabatang hostess ng lungsod. Di nagtagal, nagbitiw si Davis para magsilbi sa digmaang Meksikano-Amerikano mula 1,846 hanggang 1,848. Pagkatapos ng labanan, bumalik siya sa politika na may bagong ambisyon. Habang sumisikat ang kanyang pangalan, lalong tumindi ang tensyon sa kanilang mag-asawa dahil magkaiba sila ni Varina ng pananaw sa politika. Mas malapit ang pananaw niya sa tagahilaga tungkol sa pagkaalipin, pero iba si Jefferson na inihalintulag pa ang mga alipin sa hayop. Gayunpaman, nagawa niyang pag-isahin ang magkasalungat nilang pananaw at nanatiling matatag ang kanilang relasyon. Mahilig siya sa pera at ang pagyaman ni Jefferson noong dekada 1,850 ay tila nagpagaan sa marami nilang problema. Matagal siyang naging senador ng Mississippi at noong 1,853 naging kalihim ng digmaan sa ilalim ni Pangulong Franklin Pierce. Ibig sabihin nito, kahit nasa Mississippi ang kanilang tahanan, ginugol ng pamilya ang malaking bahagi ng kanilang buhay mula 1,845 hanggang 1,861 sa paninirahan sa Washington DC. Mas naging komportable si Varina dahil mas bagay sa kanya ang mas malawak na mundo ng politika at lipunan ng lungsod kaysa sa mainit na atmosfera ng Mississippi. Ngunit malapit nang maganap ang trahedya sa pamilya. Sa pagitan ng 1,852 at 1,864, nagkaroon sina Varina at Jefferson ng 6 na anak, 4 na lalaki at 2 babae. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay maikli lang ang naging buhay. Noong 1,854, labis na nalungkot ang mag-asawang Davis nang mamatay ang kanilang anak na si Samuel bago mag-2 taon. Dahil sa matinding lungkot, pansamantalang lumayo si Varina sa ibang tao. Sumunod na taon, ipinanganak si Margaret, ang kaisa-isa nilang anak na lumaki, nag-asawa at nagkapamilya. 1 ikatlong anak ni Jefferson Jr. ang umabot sa hustong gulang pero namatay sa edad 21 noong 1,878 dahil sa yellow fever epidemic sa Mississippi River Valley. 2 pang anak na lalaki ang sumunod, si Joseph na ipinanganak noong 1,850 at si William na ipinanganak noong 1,861. Pareho silang namatay noong sila ay mga bata pa. Ang bunso nilang anak na si Winnie na ipinanganak noong 1,864 ay napakalapit sa kanyang ina. Ngunit sa mga taon bago siya ipinanganak, may mga pangyayari sa timog na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nagbago ang buhay ni Varina noong huling bahagi ng 1,860. Mula pagkabata niya, palala ng palala ang pagtatalo tungkol sa pagkalipin sa Estados Unidos. Mula pa noong unang mga araw ng Republika, may pagkakahati na sa pagitan ng mga hilagang estado at mga timog na estado. Ang hilagang estado ay mas urbanisado at gumagamit ng prosesong industrial kaya hindi na umaasa sa paggawa ng mga alipin para sa ekonomiya. Maraming estado ang nagbawal sa institusyon. Sa panahon ni Varina,
klaro na ang hati ng mga malalayang estado sa hilaga at mga estadong may alipin sa timog, kung saan mahalaga pa rin ang sapilitang paggawa sa pagtatanim ng bulak at tabako sa malalaking plantasyon. Si Verena ay namuhay ng ganito hanggang sa huling bahagi ng 1,850 sak. Bagamat normal ang pagkalipin sa timog dahil sa kosmopolitang pagpapalaki at edukasyon niya, matagal na siyang naapektuhan ng mga liberal na pananaw mula hilaga tungkol dito. Dahil sa koneksyon niya sa rehiyon, tinawag niya ang sarili niyang kalahating lahi. Lalong naging mainit na usapin sa bansa ang pagkaalipin. Ang paglawak ng bansa sa kanluran ay nagbunsod ng debat kung papayagan ba ang pagkaalipin sa bagong mga estado. Nagsimulang uminit ito noong 1850s, lalo na pagkatapos mabuo ang Partido Republikano. Ang kanilang kandidato sa pagkapangulo, si Abraham Lincoln, ay nahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos noong Nobyembre 1860. Bagaman hindi tuwirang nagsulong si Lincoln ng pagpapatigil ng pagkaalipin sa buong bansa, natakot ang mga estado sa timog sa kanyang mga layunin, kaya noong Disyembre 1860, unang humiwalay sa Unyon ang South Carolina. Marami pang estado ang sumunod mula Enero hanggang Abril 1861 at nagkaisa para buuin ang karibal na Confederate States of America sa timog. Noong Abril din, sumiklab ang digmaang sibil ng Amerika, nagsimula ang labanan ng Unyon at Confederacy na sumira sa bansa. Si Verena Davis at ang asawa niya ang magiging unang at natatanging pangulo at unang ginang ng Confederate States of America. Unti-unti ang kanilang paglalakbay tungo sa natatanging posisyon sa kasaysayan. Sumama ang Mississippi sa South Carolina at humiwalay sa Union noong Enero 1861. Nagbitiw si Jefferson sa Senado sa Washington, D.C. matapos ang 12 araw. Matapos ang 4 na linggo, pansamantalang naging pangulo si Jefferson ng Confederate States sa konbensyon sa Montgomery, Alabama. Ginawang permanente ang pansamantalang posisyon noong Pebrero 22, 1862 habang matagal nang nagpapatuloy ang digmaan at nailipat ang kabisera sa Richmond, Virginia. Bilang asawa ni Jefferson, agad naging unang ginang si Verena. Ang pagkapangulo ng kanyang asawa ay bunga ng matagal nitong pagiging senador at dating kalihim ng digmaan. Ngunit nahirapan si Verena bilang unang ginang ng Confederacy. Hindi talaga siya naniwala sa layunin ng Confederacy at ang kanyang mga pagdududa ay naging dahilan kung bakit hindi siya angkop mabing unang ginang ng bagong humiwalay na bansa. Napansin ito ng mga taong nakasalamuha at nakausap niya sa Richmond noong panahong yon at marami ang nagsimulang magkomento tungkol sa kanyang itsura. Habang lalong nagiging rasista ang media, mas pinalala at ginawang insulto ang mga bulong tungkol sa kanyang kutis. Binigyang diin ng pahayagan ang kanyang maputlang balat at maiitim na katangian na nagpapahiwatig na siya ay maaaring may dugong katutubong Amerikano o Aprikanong Amerikano. May iba pang lumampas doon. Ginamit ng mga mapanirang kritiko ang nakakagulat na panlalait. Tinawag siyang mulato o Indiano para lalong painitin ang tensyon sa lahi sa lipo ng abala sa kadalisayan ng dugo at lahi. Lalong lumala ang sitwasyon dahil naging mahirap ang buhay pamilya ng mga Davis. Madalas mabuntis si Verena noon at namatay ang anak nilang si Joseph noong Abril 1864 matapos mahulog ilang sandali lang pagkatapos ng kanyang ikalimang kaarawan. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Verena kay Winnie. Mabilis nakilala ang bata bilang anak ng Confederacy at kumalat ang kanyang kwento at larawan sa timog noong huling taon ng digmaan para itaas ang moral. Kaya ginugol ni Verena ang mga taon ng digmaan na buntis, nagluluksa, binabatikos at naging isa sa mga kilalang babaeng tagapagsalita ng layuning hindi naman niya tunay na pinaniniwalaan. Natapos ang digmaang sibil ng Amerika nang matalo ang Confederacy noong Abril 1865, halos 4 na taon mula nang magsimula. Habang inayos ni Robert E. Lee ang pagsuko, sina Jefferson, Verena, pamilya at taga-suporta nila ay tumakas patimog mula Richmond. Nahuli sila sa Georgia at ikinulong si Jefferson matapos magduda ang mga tao na may kinalaman siya sa pagpaslang kay Pangulong Abraham Lincoln ilang araw lang matapos tumigil ang labanan. Dahil dito, ginugol ni Jefferson ang susunod na 2 taon sa pagkakakulong. Noong panahong iyon, pinadala ni Verena ang mga anak nila sa Canada para maalagaan ng kamag-anak habang nangangampanya siya para mapalaya ang asawa niya.
Pinalaya siya sa piyansa noong Mayo 1867 at isinama sa amnestiya para sa mga dating politiko at sundalo ng Confederate na ipinagkaloob ni Pangulong Andrew Johnson noong Pasko ng 1868. Malaya nang mamuhay ang mag-asawang Davis sa gusto nilang paraan. Gayunpaman, nagbago na ang kanilang lipunan. Ang yaman ni Jefferson ay mula sa kanyang mga taniman na pinapagana ng mga alipin. Wala na yon. Bukod dito, naubos ang yaman ng pamilya dahil sa digmaan at gastusin sa korte habang siya'y nakakulong at wala na ring tsansang makabalik sa politika. Naglakbay ang pamilya sa Europa at kumita ng kaunting pera mula sa pagsasalita at pagdalo sa mga okasyon dahil sa kasikatan nila bilang dating pangulo at unang ginang ng Confederacy. Nanatili sa Europa sina Verena at mga bata nang bumalik si Jefferson sa Amerika at nag-isip siyang magtrabaho bilang guro. Habang nasa Inglaterra kasama ang kapatid at mga anak, labis na galit si Verena nang mabasa ang tungkol sa posibleng relasyon ni Jefferson sa Amerika noong 1870 at 1871. Namatay ang kanilang anak na si William bago ang ikalabing isang kaarawan niya at dahil dito at sa pagbagsak ng kabuhayan, nalugmok sila sa matagal na depresyon. Noong kalagitnaan ng dekada 70 ng 19 na siglo, bumalik si Verena sa Amerika at nagkaayos sila ng kanyang asawa kaya nagsama silang muli noong 1878. Noong panahong iyon, umaasa na si Jefferson sa kabutihang loob ng tagapagtaguyod na si Sarah Dorsey, mayamang biyuda ng plantador sa Louisiana. Matagal nang makakilala sina Dorsey at Verena simula pa nung nag-aral sila sa boarding school noong dekada 30 ng 19 na siglo. Si Dorsey ay manunulat at historiador na masugid na tagapagtanggol ng Confederacy sa kanyang mga akda. Inimbitahan niya ang mag-asawang Davis na manirahan sa kanyang lupain sa Beauvoir, Mississippi, sa tabi ng Gulf of Mexico at kalaunan ay ibinenta sa kanila ang bahay doon sa mababang presyo. Nang pumanaw si Sarah noong 1879, iniwan niya kay Jefferson ang malaking pera na tumulong malutas ang kanilang mga problemang pinansyal habang nabubuhay pa si Jefferson. Namatay siya sa pagkalat ng yellow fever sa Timog na Estado noong 1881 edad 81. Pagkamatay ng asawa niya, lumipat si Verena sa New York City na noon ay itinuturing na kontrobersyal. Kamag-anak siya ng media magnate na si Joseph Pulitzer at binigyan siya nito ng trabaho bilang manunulat para sa New York World noong 1871. Sumama sa kanya ang kanyang anak na si Winnie. Nagsusulat din siya noon at naglatala ng ilang libro, kabilang ang pag-aaral tungkol sa Irish revolusyonaryong si Robert Emmet. Kaya naman namuhay sina Verena at ang kanyang anak bilang mga manunulat na kabilang sa gitnang uri sa Manhattan noong dekada 90 ng 1800, madalas silang naninirahan sa mga apartment hotel sa lungsod o kaya'y kasama ng mga kamag-anak. Paminsan-minsan punahin si Verena sa mga pahayagan sa Timog dahil sa paglipat niya sa Hilaga at pagsusulat para sa isang Yankee na pahayagan sa New York. Sumagot siya na dahil sa digmaan at pagkamatay ng asawa, kinailangan niyang magtrabaho para suportahan ang sarili. Noong 1878, dumating ang trahedya nang pumanaw si Winnie sa edad na 34 marahil dahil sa pulmonya o gastritis. Inayos ni Verena na may libing si Winnie sa Richmond, tabi ng ama at kapatid. Nagpatuloy si Verena sa pagsusulat kahit tumatanda na siya. Nakatuon ang maraming huling artikulo ni Verena sa pagtataguyod ng pagkakasundo at pag-unawa sa pagitan ng mga estado sa Hilaga at Timog dahil matindi pa ring nahahati ang bansa 3 dekada matapos ang digmaang sibil. Isang kakaibang buhay sa pagitan ng dalawang realidad ang naranasan ni Verena. Sa isang banda, nakatira siya sa New York, ngunit naglalakbay din siya upang dumalo sa mga pagtitipon ng mga kababaihan na lumaki at namuhay sa mga pamilyang may dating mga sundalo at personalidad sa politika ng Confederacy. Sa huling taon niya, naging interesado siyang palawakin ang akses sa edukasyon. Noong 1901 nakipagkita siya kay Booker T. Washington, isang maimpluwensyang leader na Afrikanong-Amerikano para talakayin kung paano mapapalawak ang oportunidad sa edukasyon ng kababaihan at mga Afrikanong-Amerikano sa Amerika. Sa mga huling taon niya, mahilig siyang mamasyal araw-araw sa Central Park at manood ng teatro. Sa bandang huli, umabot siya sa 80 taong gulang at namatay sa pulmonya sa kanyang apartment sa Midtown Manhattan noong Oktubre 16, 1906. Iniwan niya ang kanyang anak na babae, si Margaret Davis Hayes, pati na rin ang ilang mga apo at apo sa tuhod. Hanggang ngayon, marami pa ring tumitingin sa kanyang mga larawan at naghihinuha tungkol sa kanyang pinagmulan dahil sa kanyang hitsura at may naniniwala na baka may lahi siyang Aprikano o katutubong Amerikano. May ilang nagsasabing tinawag pa niyang kalahating lahi ang sarili niya para suportahan ito.
Ayon sa genealogical na pananaliksik at makabagong historiador, walang matibay na ebidensya na sumusuporta rito. Ang linya ng pamilya niya ay mula sa mga ninunong Europeo, kaya't maaari lang tayong maghinuha. Si Verena Howard Davis ay pinaranghalan sa pamamagitan ng isang prosesyon ng libing sa mga lansangan ng lungsod ng New York at kalaunan ay inilibing sa Richmond na nangangahulugang ang nag-iisang unang ginang ng Confederacy ay inilibing sa maikling naging kabisera nito. Ang nakasulat sa kanyang lapida, nasa kapayapaan. Si Mary Lincoln ay asawa ng kilalang Amerikanong Pangulo si Abraham Lincoln. Siya ang unang ginang, mayaman at may magandang pamilya, ngunit noong 1875 ang sarili niyang anak ang nagpadala sa kanya sa isang asylum para sa mga baliw. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo bang nabaliw talaga siya? Bakit ginawa ito ng anak niya? Para masagot ito, kailangan nating bumalik sa simula ng ika-19 na siglo. Ang babaeng kilala ngayon bilang asawa ni Abraham Lincoln ay ipinanganak bilang Mary Ann Todd noong ika-13 ng Disyembre, 18 taong gulang sa bayan ng Lexington sa Kentucky. Si Robert Smith Todd ang kanyang ama na may mga ninunong malaga sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika. Si Robert ay nag-aral ng abogasya ng kabataan, ngunit hindi nag-practice at sa halip ay nagtayo ng negosyo sa Kentucky na bahagi noon ng hangganan ng Amerika. Lumaban din siya sa digmaan ng 1812 laban sa mga British at sa panahong ito rin niya pinakasalan ang kanyang asawa at ina ni Mary, si Elizabeth Todd. Malungkot na namatay ang ina ni Mary dahil sa komplikasyon sa panganganak noong 6 na taong gulang siya. Sa sumunod na taon, nagkasawa ulit si Robert kay Elizabeth Humphreys. Ang pangalawang pagsasamang ito ay nagbunga ng 9 na anak kaya't naging malaki ang pamilya Todd. Gayunpaman, kaya pa rin nilang maging komportable dahil ang pamilya nila ay nakatira sa malaking bahay na may 14 na silid sa gitna ng Lexington. Si Mary ay nabigyan ng magandang edukasyon noon na nakapokus sa wika, klasikal na pag-aaral, sayaw, musika at asal sa lipunan. Sa ibang aspeto, naging mahirap ang kanyang kabataan dahil tensyonado ang relasyon niya sa kanyang madrasta at mas marami ang kanyang mga kapatid sa ama. Ang Kentucky ay isang estado na may mga alipin at hindi naiiba ang pamilya Todd sa aspetong ito. Noong araw, may mahigit 12 alipin sila. Karamihan ay nagtatrabaho sa bahay sa iba't ibang gawain. Ipinapakita ng kanilang kalagayan ang mga alitang dulot ng pagkaalipin sa bansa. Kalaunan halos tinalikuran ng mga Todd ang pagkaalipin, ngunit naniran sila sa hangganan kung saan ito'y kontrobersyal. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, may isang hindi panatag na kasunduan na naabot. Ang mga hilagang estado sa silangang baybayin tulad ng New Jersey, New York, Boston at Connecticut ay nagiging malalayang estado na bawal ang pagkaalipin, samantalang ang mga timog na estado gaya ng Virginia, Hilaga at Timog Carolina at Georgia ay patuloy na umaasa sa pagkaalipin sa ekonomiya at lipunan. Ang totoong issue ay kung papayagan bang magpatupad ng pagkaalipin ang mga bagong estadong tinatanggap sa Unyon. Ang Kentucky at Tennessee ang mga unang estadong nasa hangganan, pero noong dekada 20 at 30 ng 1800 habang lumalaki si Mary Todd, lumipat ang debate sa kanluran, gaya ng Missouri. Ang mga tensyong ito ay magiging malaking bahagi ng buhay adulto ni Mary Todd. Noong 1839 nang siya ay nasa early 20s pa, lumipat si Mary sa Springfield, ang kabisera ng estado ng Illinois, isang rehiyon na nakakaranas ng malaking pagdagsa ng mga migrante noong 1830 at 1840. Kinilala siya bilang matalino at palabirong dalaga kaya naging popular sa mga mahaarlikan ng lungsod. Sa simula, niligawan siya ng batang abogadong sumisikat at politiko ng Democratic Party na si Stephen A. Douglas, ngunit sa panahong ito rin niya nakilala si Abraham Lincoln. Noong panahong iyon, si Lincoln ay 30 anyos na abogado sa Springfield na hindi pa kilala at wala pang karerang pampolitika. Mabilis silang naging malapit, ngunit kakaiba ang kanilang relasyon. Nagkasundo silang magpakasal pero nag-alinlangan at si Lincoln ay naging disigurado at minsang itinigil ang kasal. Gayunpaman, sila ay nagpakasal noong Nobyembre 4, 1842 matapos ang isang mahabang panliligaw ayon sa pamantayan ng ika-19 na siglo. Sa kabila ng tila kakaibang simula nito, naging masaya ang kasal ni Mary kay Abraham.
Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Si Robert, ipinanganak 1843 at sumunod si Edward makalipas ng 3 taon. Sa kasamaang palad, namatay si Edward sa tuberculosis bago ang ika-4 niyang kaarawan. Sumunod pang dalawang anak na lalaki, si William, 1850 at si Thomas, 1853. May kanya-kanyang pagkakaiba at kakaibang paraan ang dalawa. Si Lincoln ay isang mahinahon at madalas nawala sa sarili. Ang kanyang mga anak na lalaki ay kilalang nanggugulo sa opisina at negosyo ng mga kasosyo niya sa batas. Lagi silang nagrereklamo kay Abraham pero hindi niya inaayos ang sitwasyon. Si Mary ay dumaranas ng maraming pagsubok, kadalasang pabago-bago ang damdamin, may emosyonal na pagsabog sa publiko at madalas mainit ang ulo. Kung nabubuhay siya ngayon, malamang nagamot na siya sa sakit sa pag-iisip. Pero noong kalagitnaan ng ika-11 na siglo, wala pang ganitong pagsusuri. Malinaw na siya ay dumaranas ng depresyon at mga delusyon. Posibleng may bipolar disorder at marami rin siyang pisikal na problema tulad ng diabetes at mahinang paningin. Sinimula ni Abraham ang kanyang karerang pampulitika bilang isang lokal na politiko sa Illinois noong kalagitnaan ng dekada 40 8 nagsilbi siya sa lehislatura ng estado. Hindi karaniwan noon na ang mga profesional tulad ng abogado ay humawak ng posisyon sa estado at tila hindi pa plano ni Abraham na pumasok sa pambansang politika noon. Pagkalipas ng ilang taon, habang nagsimula na silang bumuo ng pamilya ni Mary, umurong muna si Abraham mula sa politika at nagtuon ng pansin sa kanyang pagiging abogado. Ang nagbalik kay Abraham sa buhay politika at sa pambansang entablado ay ang pagpasa ng Kansas-Nebraska Act ng 1854 na nagbukas ng daan para sa pagpapalawak ng pagkaalipin sa mga bagong teritoryong nililika ng pamahalaan ng US sa kanluran. Mabilis na naging kilalang tao si Lincoln sa bagong tatag na Partido Republikano na laban sa pagkaalipin at itinatag lamang noong 1854. Dahil sa kakaibang mga pangyayari, biglang sumikat si Lincoln mula sa pagiging dikilala at naging kandidato ng Partido Republikano sa US presidential election noong 1860. Si Mary ay patuloy na susuporta kay Abraham kahit hindi palagi ang karaniwang paraan habang nangangampanya. Pinalakas niya ang ambisyon ni Abraham sa politika noong 1850s at baka hindi natin nakilala si Abraham Lincoln kung hindi dahil sa pagtutulak ni Mary na tumakbo siya bilang pangulo. Mukhang may papel din siya sa paghubog ng ilang pananaw ni Abraham sa politika. Itinuring siyang nakikialam ng ilang media habang ang hiling niyang papasukin at bigyan ng tour ang mga mamamahayag sa bahay ng mga Lincoln sa Illinois ay tinuring nakakaiba. Itinuring ni Abraham si Mary na katuwang sa karera niya. Nang manalo siya sa halalan noong 1860 sinalubong niya ito ng mga salitang, "Mary, tayo ay nanalo." Ang posisyon ng unang ginang ng Estados Unidos ay naging bahagi lamang ng bokabularyo ng pampublikong usapin sa US mula noong dekada 30 ng 19 na siglo. Masaya-masaya si Mary sa papel na iyon kahit mahirap para sa kanya at kay Abraham. Nagsimula ang bigmaang sibil ng Amerika ilang buwan matapos maupo si Lincoln bilang pangulo dahil sa paniniwalang nais niyang ipatigil ang pagkaalipin sa Unyon. Galing si Mary sa pamilyang may mga alipin sa Kentucky, kaya marami siyang kamag-anak na lumaban para sa Confederacy at ilang kalahating kapatid niya ang napatay sa labanan. Gayunpaman, hayagan niyang sinuportahan ng Union at ang abolisyon. Gayunpaman, nagdulot din siya ng kontrobersya, lalo na dahil sa kanyang magarbong paggastos para sa mga piging at formal na okasyon sa White House, mamahaling alahas at dekorasyon sa loob ng bahay. Noong panahong iyon, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay naghihirap dahil sa bigat ng digmaan, maraming tao ang kulang sa mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Para sa may alam sa pamamalakad ng White House ni Lincoln, tiningnan nila si Mary bilang nakikialam at sagabal sa mahahalagang gawain ng asawa niya sa pamahalaan noong digmaan. Dahil sa madalas niyang pag-atake ng depresyon, pagkakaroon ng mania at pangkalahatang pabago-bagong ugali. Lalong lumala ang kanyang pag-iisip noong 1862 nang mabalita niyang namatay si William, ang kanyang anak, dahil sa typhoid fever. Nubo siyang nagdalamhati kaya't halos 3 linggo siyang hindi makabangon sa kama, hindi nakadalo sa libing at inalagaan ng isang nurse sa loob ng ilang buwan.
Si Lincoln ay halos hindi nanalo sa eleksyon noong 1860 dahil sa pagkakabahabahagi ng Democratic Party noon tungkol sa isyu ng pagkaalipin. Lumaki ang kasikatan at reputasyon ni Ginang Lincoln sa paglipas ng panahon, lalo na dahil sa kanyang kawanggawa sa mga ospital ng Washington DC at Maryland habang may digmaan. Sa huli, nanayag ang Union sa labanan at sa gayon ay nagwakas ang pagkalipin sa Estados Unidos. Malaki ang pag-asa ni Mary na magiging mas maayos na unang ginang siya pagkatapos nun, ngunit may ibang plano si John Wilkes Booth. Si Booth ay isang aktor at taga-suporta ng Confederacy na noong 14 ng Abril, 1865 ay pinaslang si Pangulong Lincoln. Habang nanonood sila ni Mary ng palabas na Our American Cousin sa Ford's Theater sa Washington DC, hawak ni Mary ang kamay ng kanyang asawa nang barilin ito sa likod ng ulo. Hindi siya namatay hanggang umaga ng 15 ng Abril matapos siyang koma ng ilang oras. Kinailangan ilabas si Ginang Lincoln mula sa kwarto sa isang pagkakataon. Ganun kalala ang kanyang trauma. Malaking simpatya ang nakuha ni Mary Lincoln matapos mapatay ang kanyang asawa. Labis nagdusa ang mag-asawa noong digmaan at ngayong tapos na at nanalo na, malupit namang nawala kay Mary ang asawa niya. Isa sa mga natanggap niyang pakikiramay ay liham mula kay Reyna Victoria ng Britanya. Isang babae na naulila sa asawa, si Prinsipe Albert, 4 na taon na ang nakalipas noong 1861 at hindi na nakabawi mula sa pagkawala, na nagsuot ng itim na damit panluksa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga mensahe ng pakikiramay, si Mary Lincoln ay agad na natagpuan ng sarili sa isang uri ng problemang pinansyal. Si Abraham ay naging matagumpay na abogado at politiko at iniwan kay Mary ang mahigit $2 milyong na ari-arian sa kasalukuyang halaga. Ngunit si Mary ay palaging magastos at lalo pang lumala ang ugaling ito noong siya ay naging unang ginang. Noong 1868, inanunsyo niya sa pambansang media na wala na siyang pera at kailangan niya ng tulong pinansyal bilang mahirap na biyuda ng pinaslang na pangulo. Maraming taon pa siyang nagsikap mapabuti ang kalagayan niya at nabuhay sa tulong ng mga kaibigan ng pamilya at dating kaalyado sa politika ng asawa niya. Minsan, lumipat siya at ang anak niyang si Tad sa Europa para manirahan sa Frankfurt kasama ang pamilyang Seligman. Si Joseph Seligman ay isang Aleman na Hudyo na nag-migrate sa Estados Unidos, naging matagumpay na negosyante at tumulong magtipon ng pondo para suportahan ang Union sa panahon ni Lincoln. Noong unang bahagi ng dekada 70 ng 19 na siglo, ipinasa ng Kongreso ang taunang pensyon para kay Mary, pero hindi na siya muling nagkaroon ng matatag na kalagayang pinansyal matapos magasta ang iniwang ari-arian ng kanyang asawa. Ang problemang pinansyal ni Mary matapos mamatay ang asawa niya ay nagpalala ng kanyang mahinang kalusugan sa pag-iisip. Lalong lumala ito na may latala noong 1868 ang aklat na Behind the Scenes o 30 taon bilang alipin at 4 na taon sa White House ni Elizabeth Keckley. Si Keckley ay dating alipin na naging empleyado ng mga Lincoln bilang mananahi at kalaunan ay naging malapit na tagapayo at kaibigan ni Mary Lincoln. Itinuring ni Mary na isang matinding pagtataksil ang paglalatalan ng aklat na naglalaman ng napakaraming personal na revelasyon tungkol sa kanya at sa kanyang yumaong asawa at maraming tao noon ang nag-isip na ito ay hindi kanais-nais. Ang resulta ng lahat ng kaguluhan at kawalang tatag sa kanyang buhay na sinabayan pa ng pagkamatay ng kanyang anak na si Thomas o Tad, marahil dahil sa tuberculosis o sakit sa puso noong 1871 ay nagdulot ng matindi at lalong paglala ng kalusugan sa pag-iisip ni Mary Lincoln. Naging pabago-bago siya, naging paranoid at madalas magkaroon ng mga delusyon. Ito ay umabot sa sukdulan noong 1875 nang bisitahin niya ang nag-iisa niyang natitirang anak na si Robert at naniwala siyang malubha itong may sakit kahit na sa katotohanan, kabaligtaran ang totoo. Habang bumibisita siya kay Robert, sinabi niya dito na may nagtangkang lasunin siya sa tren. Gumasto siya ng malaking pera sa mga bagay na hindi niya ginagamit habang naglalakad sa lungsod na may libu-libong dolyar na government bonds na nakatahi sa kanyang mga damit. Sa huli, pinili ni Robert na ipa-institute ang kanyang ina. Nagkaroon ng paglilitis ukol sa katinuan ng isip na umani ng atensyon dahil kasangkot ang dating unang ginang.
Makalipas lamang ang paglilitis sa korte, napakasama ng kalagayan ng isipan ni Mary na tila sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Nagpunta siya sa ilang butika para bumili ng laudanum at magpakamatay. Pero napansin ito ng matalinong parmasyutiko at binigyan siya ng placebo. Sa simula, dinala si Mary sa Batavia Asylum sa Illinois pero nagkaroon ng komplikasyon sa kaso. Lumabas na si Robert ang may hawak sa pera ng kanyang ina at iniisip ng marami kahit hindi sigurado na may lihim siyang dahilan sa pagpapaospital sa kanyang ina. Noong 1876 idineklara na kayang alagaan ni Mary ang sarili kaya ibinigay sa kanya ang kalayaan. Tiyak na hindi ka nais-nais ang pangyayaring ito sa buhay niya. Bagaman napagdudaan noon si Robert, kakaunti ang duda na hindi maganda ang kalagayan ng pag-iisip ni Mary Lincoln noong 1870. Bumalik si Mary sa Europa matapos ang kanyang kabaliwan at naglakbay ng ilang taon sa Pransya at iba pang lugar. Lalong lumala ang kanyang kalusugan sa mga taong ito dahil madalas siyang nadadapa habang naglalakbay. Pagsapit ng unang bahagi ng 1882, nasa maagang edad 60 pa lang siya nang bumalik sa Amerika at lalo pang nalimitahan ang kanyang galaw sa bahay ng kapatid niya sa Springfield, Illinois. Pumanaw siya roon noong 16 ng Hulyo 1882 matapos siyang madapa na agad nagdulot ng koma at atake sa puso. Siya ay 63 taong gulang. Isa sa mga natatanging biyaya sa dulo ng kanyang buhay ay ang pagkakasundo nila ni Robert bago siya pumanaw. Madalas ituring ng mga historiador si Mary bilang isang karaniwang o mahina na unang ginang dahil sa mga problemang nakakaabala sa kanyang asawa sa tungkulin lalo na sa pambansang krisis. Gayunpaman, kamakailan ay mas maunawaing imahe nang lumitaw tungkol sa kanya lalo na matapos siyang gampanan ni Sally Field sa pelikulang Lincoln ni Steven Spielberg. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol sa mga babaeng ito at mga asawa mula sa kasaysayan. Sana ay nahanap ninyong kawili-wili ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba sa mga komento at kung nakarating kayo hanggang dulo, maraming salamat sa panonood ng buong compilation. Kung gusto ninyo pa ng mga compilation tungkol sa mga asawa o kung gusto ninyo pa ng iba pang mga video tungkol sa mga asawa ng mga sikat na lalaki, ipaalam ninyo rin sa akin sa mga komento sa ibaba. Sana nakasubscribe at naka-notify na kayo para agad din yung makita ang lahat ng upload ko. Sige, hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!